Mula sa pagiging isang nurse ngayon na isa ng owner ng pandesal business na may 200 plus branches sa buong Luzon, si Michael Kevin Eustaquio. Paano niya kaya ito nagawa? Alamin na natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Ako po si Michael Kevin M. Eustaquio, dating empleyado, ngayon isang negosyante na may 200 branches around Luzon. We have a plain pandesal, cheese desal, malunggay keto cheese desal, ube cheese desal, and also the Spanish bread. Noong nag-iumpisa ako ng negosyo, bata pa lang ako, pandesal na kasi kami. Lumaki kasi kami sa hirap. So naranasan namin na talagang pandesal ang pagkain sa umaga. Kaya nakita ko yung potential nung bata pa ako. Sabi ko may mga pandesalan na before. And talaga nakita ko na nabago ng pandesalan ng buhay nila. Kaya nung time na ako ay nakatapos at nagkaroon ng ipon, talagang pandesalan ang aking tinayong negosyo. And until now, it's working and talagang marami natutulungan ng franchise na to. Dati, isa akong empleyado. Isa akong ICU nurse before. And then, private nurse ako. So, naranasan ko yung hirap sa pagiging nurse. Talagang inipon ko yung pera ko kasi gusto ko talagang magkaroon ng sariling negosyo. Sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng sarili ko negosyo, parang ang turing ko sa mga tauhan ko parang pamilya. Kasi gano'n naman talaga dapat sa negosyo na kailangan mahalin mo ang tao mo. Kasi ang tao mo ang magpapalago sa iyo. Kaya lumaki ang negosyo na to dahil unang-una gusto kong makatulong sa tao para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ikalawa, magbigay ng trabaho sa ibang tao. At also, makilala ang Pinoy Pandesal bilang proud brand ng isang Filipino. Actually, marami pong challenges. Number one, sa stocks, sa supply. Napakarami kasing pagtaas ng presyo ng mga harina, asukal, or other bakery ingredients. Naranasan namin po yan noong pandemic. Kahit nung tumataas ang ating mga stocks, hindi ko man tinataas yung presyo ng ating tinapay. And also, hindi ko tinataas yung premix para sa franchisee. Gusto ko makita nila yung value ng negosyo na hindi ganon kadaling tumaas ang presyo para magbago ang presyo rin ng tinapay. And also the quality. Kaya nagpapasalamat ako sa mga franchisee and also sa mga tao na pilit na tumatangkilik araw-araw sa ating negosyo and then sa ating produkto. Sa mga gustong magsimula ng negosyo at pumasok sa industriya ng pagnenegosyo, number one, kailangan ilagay nyo ang puso nyo sa negosyo. Be passionate. Kasi yun, dapat may determinasyon ka kung ano yung gusto mo mangyari sa negosyo mo. And also, pag ang negosyo mo ay inilayan mo sa Diyos and also ibigay mo ang buhay mo dito para maging tagumpay ito, mahalin mo ang tao mo, be hands-on sa kanilang mga negosyo dahil ito ang magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Kaya tara, negosyo tayo!